Nahanda na ang mga bayani para sa unang hamon. Kailangan kumain ni Brittany gamit ang tinidor. Yung mahalaga ay hindi siya makakuha ng sopas. May kutsara si Nancy. By the way, maaari rin itong gamitin bilang salamin. Well, itong cute na walrus ay si Anne at kailangan niyang kumain gamit ang chopsticks. Hindi na ako makapaghintay na malaman kung ano ang meron sa mga babae. Coca-Cola? Wow. Well, sino ba ang hindi gusto ng Coca-Cola? Pero may problema. Paano ito inumin gamit ang tinidor? May ideya ka ba, Brittany? Mag-ingat. Kaya mo bang ibuhos ang buong Coke? Oh, ang pag-inom ng Coke gamit ang tinidor ay hindi madaling gawain. Mukhang naipit ang daliri ni Brittany. Hindi mo magawa ito nang walang surong dito. Oh, halamin natin ito. Ay, hindi Sige na, kaya mo yan. Oh, malaya na ang daliri. Oh! Oh, sa tingin ko may natirang Coke sa daliri pero hindi ito ayon sa mga patakaran. Pasensya na, Brittany. Kailangan mong maghanap ng ibang paraan. Siyempre, hindi ka siya ang tinidor sa bote ng Coke, pero kung ibabaliktad mo ito, ibang usapan na. Oh, heto na, isang patak ng inuming gusto. Siyempre, matagal ang paraang ito, pero nagawa pa rin ni Brittany ang gawain. Ingat, Ann, hindi ligtas ang pagbukas ng bote ng Coke gamit ang mata. Ngayon, susubukan ni Ann na mag-enjoy ng Coke gamit ang kanyang chopsticks. Oo, yung sarap na ang pomerangs to ay hindi rin ang pinakamabilis, pero gumagana pa rin. Ang mahalaga ay tama ang pagkalkula ng trajectory. Gumana ito. Ngayon, ibuhos ang Coke ng ganito. Oh, ang sarap! Ito ay katulad ng gamot na ibinigay sa akin ng lola ko, pero mas masarap ang cola. Hoy! Iyon na ba lahat? Aba, natapos ko na ang unang gawain. Pasensya na mga babae, pero mas astig ang kutsara kaysa tinidor at chopsticks. Malinaw naman. Oh, halos gumana ito. Oh, hindi yan! Ang bago kong damit ang mukha ko! Oh, hindi. Anong nangyayari? Basang-basa ako at nawawala. Seryoso! Sulit gamitin ang kaunting imahinasyon at kahit ang mga simpleng bagay tulad ng tinidor or kutsara or chopsticks ay maaaring gamitin para sa pinaka-hindi pangkaraniwang layunin. Ang galing ng drum solo mo, Ann, pero mukhang medyo na-distract tayo. Hoy! Buksan na natin ang ating mga putahe. Wow! Ang sarap ng mga pansit at ang bango nito. O malamang naglalaway na ang mga babae ngayon. Nagawa ni Brittany na balutin ang lahat ng noodles mula sa pakete gamit ang tinidor. Ang laki ng bungkos ng noodles. Wow! Pero paano natin ito haharapin ngayon? Wow! Oo, walang hadlang sa pagitan ng taong gutom at masarap na pansit. Ang bilis na ubos ni Brittany ang isang buong bag ng pansit. Mag-ingat, medyo maanghang ang mga pansit na ito. Sige! Ha? Sa tulong ng aking chopsticks, madali kong mahahawakan ng mga noodles na ito. Ang sarap. Masarap. O maanghang pero gusto ko ito. Kaunti pa. Anong nangyari? Mukhang tapos na. Oh, ikaw na ngayon, Nancy. Sige, subukan natin ngayon. Kumuha tayo ng ilang pansit. Sige, kaunting pansit lang. Ano ito? Seryoso? Wala akong swerte. Hindi. Hindi. Mga burger? Sino ang hindi nagmamahal sa mga burger? Siyempre, lahat ay nagmamahal sa kanila. Pero ang pagkain ng burger gamit ang kutsara ay isang hamon pa rin. Ngayon tingnan natin kung paano ito haharapin ni Nancy. Wow! Mukhang nagawa ni Nancy na hiwain ang burger gamit ang kutsara na parang kutsilyo. Ang unang subo ng burger ay lumilipad papunta sa bibig. Sarap? Magaling, Nancy. Sige, subukan natin. Magsimula tayo sa isang tinapay. Magaling! Ngayon, litsugas kamatis. Ang katas. At sa wakas, ang pinakamasarap na bahagi. Oo. Ang sarap. Si Brittany ay nakayanan din ang gawain. Turno na ni Ann. Oo, hindi magandang kombinasyon ang chopsticks at burger. Habang ang ibang mga babae ay nag-e-enjoy sa kanilang mga burger, si Ann ay pilit na sinusubukan kahit isang piraso. Ay, hindi. Mukhang ang burger ni Ann ay, nagkalat sa buong mesa. Pero baka mas madali ito para sa kanya.
Wow, minsan ang mga pagkabigo na nangyayari sa atin ay nagdadala ng pinakamaraming kabutihan. Nakakarating si Anne sa patty. Oh, ang katas naman nito. Gayunpaman, kinain ni Anne ang kanyang burger. Pero mukhang si Britney pa rin ang nangunguna sa ating kompetisyon. Oo, tara na. Ano? Isang putahe lang? Ang kakaiba. Ano kaya ang nasa loob? Wow, isang chocolate fountain. Ang daming tsokolate dito. Sino ang mauuna? Binabad ni Britney ang kanyang tinidor sa tsokolate. Sa ganitong paraan, hindi ka makakakuha ng maraming tsokolate pero mas mabuti na ito kaysa wala. Oo, sulit ang pagsisikap para sa ganitong lasa. Hoy, sige. Ngayon, susubukan ni Anne na kainin ang tsokolate gamit ang mga chopstick. Ang sarap naman nito. Si Nancy marahil ang pinakamaswerte sa lahat. Tingnan mo kung gaano karaming tsokolate ang makukuha mo gamit ang kutsara. Oh, oo. Sandali. May naisip ako. Ayan na. Dahan-dahan. Kiroya ay sa Wishir. Gumaaral tong invention na ito. Pasensya ng mga babae, pero sarado ang fountain para sa technical na gawain. Ito ay napaka... Maganda. Yay, Wow, mukhang si Britney ay kasalukuyang nasa unang pwesto kasama si Nancy. Sino ang mananalo? Oh, mong siya yung inyong mga kubiertos. Panahon na para subukan ng bagong putahe. Ano kaya ang makukuha ng ating mga bida sa pagkakataong ito? Wow! Tingnan mo itong malaking plato ng Skittles. Mukhang handa na si Nancy na kumuha ng isang kutsara ng mga masarap na drizzies na ito. Oh, ang tamis! At ang daming lasa ang halo-halo sa bibig. Kinakain ni Nancy ang Skittles na parang cereal sa almusal. Sa tingin ko maraming tawang hindi tatanggi sa ganitong kasarap na almusal. Ang huling drizzy. Boom! Magaling na trabaho, Nancy. Oo, ang pagkain ng Skittles gamit ang kutsara ay hindi naman pinakamasamang option, hindi ba? Ngayon, tingnan natin kung paano haharapin ni Britney at ng kanyang tinidor. Oo, hindi mo makukuha ang kasing dami ng Skittles gamit ang tinidor kumpara sa kutsara. Pero mas mabuti na ito kaysa wala. Ayan na, unti-unti tinidor sa tinidor. Super, mahusay din si Britney sa kanyang gawain. Naiiwan na lang si Anne. Paano yon? Ito. Hindi. Ito ngayon. Oh, gumana. Magaling. Halika sa akin. Naku. Oh, hindi. Britney, ayos ka lang ba? Sino ang mag-aakala na ang Skittles ay maaring maging delikado? Pasensya na, Ann, pero malas ka ulit sa pagkakataong ito. ang baho. Sa 3, 2, 1. Wow! May siyon! Agad na inilagay ni Britney ang kanyang mais sa tinidor. Panahon na para subukan ito. Oh, napakasarap. At kapag natikman mo na ang masarap na ito, minsan magiging napakahirap tumigil mamaya. Oh, ang mga babae ay maaari lamang mainggit. Ang pagkain ng mais gamit ang tinidor ay napakakumbinyente pala. Magaling na trabaho. Ngayon si Anne naman. Baka subukan mo ng ganito. Hindi. Mahirap ito. Sandali lang. May ideya. Ngayon ay mas naging maginhawa ang pagkain ng mais para kang kumakain ng barbecue at hindi nadudumihan ang iyong mga kamay. Super, ang galing mo, Anne. Iyon ay isang mahusay na life hack talaga. Talaga? Kumakain ng mais gamit ang kutsara? Baka subukan mong hukayin ito ng ganito? O baka ganito? Hindi ito gumagana. Pasensya na, Britney. Hindi mahulaan ang mais na ito. Kuku! Woohoo! Handa na ang lahat. Tara na! Oh, tara na. Wow! Tingnan mo kung gaano karaming chips ang nandito. Mahilig ka ba sa chips? Ano ang paborito mong flavor ng chips? Iwanan ang iyong mga pagpipilian sa mga komento. Oh, mukhang hindi pinakamadaling paraan ng pagkain ng chips gamit ang tinidor. Well, pwede mong kunin ang isang chip na ganito. Sige,
Ang sarap ng pagkalutong, ang galing. At sa ganitong paraan, hindi ka makakakain ng maraming chips ng sabay-sabay. Pero minsan, gusto mong patagalin ang kasiyahan. Wow, mukhang nagawa ni Ann na makakuha ng isang chip gamit ang kanyang chopstick. Oo, ang sarap naman. Tingnan mo kung gaano kabilis nawawala ang tore ng chips na ito. Magaling, Ann. Ngar, irsawad Nancy. Oops, yung tore ni Nancy ay nagkalat sa buong mesa. Baka gumana ito ng ganito. Halika, pumasok ka sa kutsara ko. Nakakainis na mga chips. Kaya, mag-sum up na tayo. Huray! Binabati si Britney sa karapat-dapat na tagumpay. Ang pilak na medalya ay napunta kay Nancy. Well, si Ann ay nasa 3 pwesto. Mga babae, mahusay kayo. Handa ka na ba? 1, 2, 3? Wow, ito ang paborito kong Cheetos. Kabuti sa stick? Oh, gustong-gusto ko ang Cheetos. Ang sarap nila. Wow, hindi na makapaghintay na subukan ito sa lalong madaling panahon. Sarap! Ang sarap nito. Ngayon, oras na para mag-eksperimento. Kumuha tayo ng isang chichirya at ilubog ito sa chocolate fountain. Yan na. Wow, lalo pang gumanda. Habang nag-e-enjoy si Nancy sa kanyang Cheetos, hindi pa rin makapag-isip si Ann. Sige na, Ann, kaya mo yan. Sa sobrang sarap ng chocolate fountain, pwede mong kainin ang lahat. Siguro. Oo, mas mabuting kainin ito ng mabilis. Hindi, nararamdaman ko pa rin. Nakakadire. Hindi ko akalain na ang pagkain na may tsokolate ay magiging ganito kadire. Mukhang hindi ko na kayang kumain ng kabuti ulit. Mga babae, handa na ba kayo para sa susunod na round? 1, 2, mukhang nagsisimula na si Nancy. Masarap na mga roll. Swerte na naman si Nancy. Paano naman si Ann? Ano? Mga buhay na ipis ito? Kawawa naman si Ann. Paano niya ito kakainin? Oh, nakakatakot tingnan yon. Buti na lang, hindi ko kailangang kainin ang mga nakakadiring ipis na yon. Isang buong plato ng masarap na mga rolyo ang naghihintay sa akin. Pero alam ko kung paano ito gawing mas masarap. Isang tsokolating shower. Oo, subukan natin itong masarap na bagay. Siguro pwede na. Oo, mas mabuti ito kaysa sa mga ipis. Sigurado yan. Tapos na ako. Ikaw naman kaibigan. Hindi. Pakiusap. Hindi ako makapaniwala. Kailangan ko ba talagang kainin ito? Pasensya na, mga ipis. Kailangan ninyong lumangoy sa chocolate fountain. Hindi ako makapaniwala na gagawin ko yon. Bakit? Kawawang Ann. Paano niya makakain ng napakaraming ipis? Nakakadiri talaga, pero wala siyang ibang pagpipilian. Sige na, Ann, isipin mo ang tsokolate at huwag mong isipin ang mga ipis. Ganon. Wow, kinain ni Ann ang lahat ng sabay-sabay ng mabilis at madali. Ano ang naghihintay sa mga babae sa bagong hamon? Ano? Isang piraso ng hilaw na karne? Wow, masarap na mga pancake. Mukhang maganda ang araw ni Nancy ngayon. Sige. Dahil paulit-ulit, nakakakuha siya ng masasarap na putahe. Aba, ang pancake ay talagang ginawa para sa chocolate fountain. Talagang hindi ka panipaniwalang masarap. Oh, sa bilis na ito, wala nang matitira sa tambak ng mga pancake. Ann, gusto mo bang mapunta sa kalagayan ni Nancy? Hindi ba? Ang sarap. Oh, natatakam ako. Nancy, pwede mo bang ibahagi, please? Please? Kaibigan? Hindi. Oh, Ann, kailangan mong kainin ang karne mo. Bakit ako? Sa tuwing ako ang nakakatanggap ng pinakamasamang bagay, hindi ko iniisip na mas sumasarap ang karne dahil sa tsokolate. Kabaligtaran pa nga. Sana sabihin mo sa akin na hindi ito walang lasa. Kailangan mong gawin. Sige, tapusin na natin ito. Sa tingin ko oras na para maging vegetarian. Mukhang umaasa si Anna sa pagkakataong ito, siya ay suswertihin at totoo nga, mga donut ito. Tingnan mo lang ang ganda nito. Paano naman ikaw, Nancy? Oh, mga pugita ito. Nakakadiri. Oh, hindi ka pinalad.
Mabuti na lang at naghihintay sa akin ang masarap kong mga donut. Alin ang uunahin ko? Pink o blue? Hangal na tanong. Siyempre pareho. Maagang ilubog sa tsokolate. Anong gandang kombinasyon? Sobrang sarap na parang hindi totoo. Nancy, hindi mo dapat tinitingnan ang mga donut ni Anne. Naghihintay na sa'yo ang mga pugita mo sa isang stick. Samantala, si Anne ay nagbubuhos ng tsokolate sa isa pang donut. Wow, ito ay isang matamis na budbod. Siyempre, sa ganitong paraan, mas gaganda pa ang donut. Bakit si Anne may masarap na donuts? At ako, ito lang ang nakuha ko sa stick. Sana hindi ito buhay. Hindi ako sigurado kung talagang mapapabuti ng tsokolate ang lasa, pero sulit subukan. Saan ako magsisimula? Subukan natin ito ng ganito. Hindi bagay ang mga pugita sa tsokolate. Oh, Nancy, nakakatakot ito pero isang ideya. Ang matamis na sprinkle ay tiyak na magpapabuti sa lasa ng pagkain ito. Subukan mo. Kailangan mong aminin na gumanda ito dahil gumanda, di ba? At handa na ang ating mga bayani para sa bagong hamon. Anong gandang ice cream cone at kintsay? Oo, pero ang kintsay at tsokolate ay talagang hindi magkatugma. Pero ang ice cream at tsokolate ay ibang usapan. Oo, mukhang nasa panig ni Anne ang swerte ngayon. Tingnan mo lang ang tsokolate na ito. Sa ring isis, kamay duay na siyang doble ang sarap. Magaling! Ngayon, ikaw naman, Nancy. Sa pamamagitan ng paraan, ang mga gulay ay napaka-healthy. At sa tsokolate, baka masarap pa nga. Subukan natin ito. Ang unang piraso. Ano sa tingin mo, Nancy? Mukhang hindi. Maganda. Sa tingin ko kung magdadagdag ka ng mas maraming chocolate, magiging mas masarap ito. Isang dagat ng tsokolate at isang dagat ng bitamina. Magaling, Nancy. Sana maging masuwerte ang ibang mga babae sa pagkakataong ito. Ang sarap ng croissant. At Alex, seryoso? Si Nancy ay tuluyang nawalan ng swerte. Pero si Anne ay maayos lang. Ang chic na croissant ay lumalangoy sa chocolate fountain. Oh, kay ganda nito. Ang chocolate glaze ay tumutulo ng napaka-appetizing mula sa croissant. Ito ang pinakamahusay na putahe kailanman. Masarap. Ang croissant ay talagang mahusay. Mas tiyak, ito ay mahusay. Kinain ito ni Anne ng napakabilis. Ngayon ay ikaw naman, Nancy. Ang itlog na may tsokolate ay tiyak na hindi isang croissant na may tsokolate. Pero ito ay napaka-nutritious at medyo kapaki-pakinabang. Pero mukhang hindi ito masarap. Oo, hindi ito ang klase ng chocolate egg na pinangarap ni Nancy. Pero pagkatapos ng ganitong pagkain, pwede mong basahin ang lalamunan mo ng tsokolate diretso mula sa fountain na ganito. Sandali! Kaya mo bang gawin yun? Hindi ka na ba? At isang bagong hamon? Wow, ang daming matatamis at maraming broccoli. Gusto mo ba ng broccoli? Isulat ang iyong mga sagot sa mga komento. Mukhang sinuwerte na naman ako. Ang mga mata ng marmalade na yon ay talagang super. Pero alam mo ba kung ano ang mas masarap kaysa sa marmalade at marshmallows? Tama, marmalade at marshmallows na may chocolate. Oo, handa akong kumain ng ganitong barbecue araw-araw. Pasensya na, Nancy, pero hindi ko ito maibabahagi sa'yo. Nam 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 nam. Pero may broccoli ka, di ba? Tara na! Broccoli! Sino ang nag-iwan nito? Well, susubukan kong kumain ng maliit na piraso at tsokolate. Sige, subukan natin. Ang broccoli na may tsokolate ay mas masahol pa kaysa sa simpleng broccoli. Nakakadiri, pero mukhang hindi ako titigilan ni Anne hanggat hindi ko natatapos. Mukhang kailangan ko itong kainin. Wow! Ang dami dito at ang hirap! Bleh! Kumain si Nancy ng maraming gulay ngayon. Magpapasalamat ang iyong kalusugan at kami rin. Magaling na trabaho.